Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Isang malaking cybercrime hub sa Clark, Freeport, Pampanga ang ni-raid ng National Bureau of Investigation. Naaresto dito ang 14 na mga individual na umano'y sangkot sa cyber financial scamming operations. Karaniwan umanong binibiktima ng mga ito ang mga retiree at senior citizens. Nakumpiska naman dito ang mga high-end computer devices, smartphones, mga SIM card at ledger o listahan ng personal information ng mga bibiktimahin. Ayon sa NBI, modus umano ng mga ito ang manguha ng personal data gamit ang peking investment offers. Sa oras na kumagat ang biktima sa phishing links, pipilitin ng mga ito na magdeposito ng malaking halaga ng pera sa peking platform at pagkatapos ay ilalak ang kanilang access sa kanilang pera. Paalala ng NBI sa publiko, maging alerto laban sa mga unsolicited investment schemes at too good to be true na financial opportunities. Samantala, magpapatuloy ang routine immunization ng Department of Health para mabigyan ng proteksyon ang mga bata mula sa tigdas at tigdas hangin. Batay sa ulat ng DOH, umakyat pa sa higit 2.3 million ang bilang ng mga batang wala pa sa edad 5 pababa sa buong Mindanao at BARM ang nabakunahan na kontra measles at rubella. Bakunahan. Paalala naman ng ahensya kahit tapos na ang Phase 1 ng ligtas, tigdas, patuloy pa rin ang regular na bakunahan sa buong bansa. Kinakailangan kasihan niyang kumpletuhin ang 2 doses ng bakuna kontra tigdas maging ang iba pang mga bakuna bago mag-1 taon ng bata. Para sa schedule ng bakunahan, makipag-ugnayan lang anya sa mga health worker sa inyong lugar. Tinawag na fake news ng Land Transportation Office ang social media video na nagsasabing may bagong driver's license rules para sa senior citizens na magsisimula umano ng March 1. Giit ng LTO, hindi opisyal at hindi tama ang nilalaman nito kung saan sinabing maghihigpit sa requirements at proseso para sa mga senior na driver. Sa kasalukuyan din anya ay walang inilalabas na direktiba o memorandum ang LTO para sa bagong patakaran sa pagkuha at pag-renew ng driver's license ng mga senior citizen. Hinihikayat naman ng LTO ang lahat na maging mapanuri at iwasang maniwala sa mga impormasyon na nagmula sa hindi opisyal na source. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Josh Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.